Batikang aktor na si Ken Chan nagsalita na at matapang na humarap sa publiko sa kanyang kaso na hinaharap ngayon na multi-million scam. Sabi ng aktor, wala siyang kasalanan at malinis ang kanyang konsensya. Binasag na ni Ken Chan ang kanyang katahimikan dahil sa hinaharap na mga kaso laban sa kanya ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Malinaw raw umano ang mga samot-saring paratang laban sa kanya na isinampa niya ang mga ito matapos nilang naglagay ng investment company kay Ken Chan. Bakit daw estafa ang kinaso sa kanya at wala raw itong koneksyon sa business na pinasok ng mga ito at hindi investment scam. Ang negosyo umano ni Ken Chan na Cafe Klaus na may iba't ibang branches dito sa Pilipinas ay kasalukuyang close na ito dahil na bankrupt at wala ng pera ang sikat na aktor. Ngunit ngayong araw ay magsasalita na at magbigay ng mga mensahe si Ken Chan tungkol sa kanyang kaso at babasagin na niya ang kanyang katahimikan na hinaharap niya ngayon sa kapulisan. At ito ang mga sinabi ni Ken Chan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Personal kong babasagin ang aking katahimikan na bersyon ng kaso na isinampa laban sa akin dahil sa pagkalugi na itinayo naming negosyo na Cafe Klaus. Nagkaroon ng 3 branches at nagsara na. Hindi po ako nanloko ng tao. Naitayo po ang negosyo ko ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi po dahil ito ang amount na isinampa laban sa akin ay ito na ang buong katotohanan. Sasabihin ko po ng buong buo ang aktwal na numero at ididetalye na masyado nang naging exaggerated dahil sa sariling panig pa lang ang complainant na inilabas nila. May mga bagay kami na kailangan ipaglaban lalo na kung bakit naisampa at bilang syndicated estafa na kung tutusin ay dapat umikot lamang sa pagkalugi ng negosyo. Ako naman po ang maglalabas ng mga detalye sa mga darating na pagkakataon dahil patuloy po akong pagdidikdik sa akin na mga taong gustong sirain ang pagkatao ko sa mga hakbang na ginagawa nila mula pa noong nakaraang taon hanggang ngayon. Makikita ninyo ang intensyon ng mga taong gusto akong pabagsakin. Kaunting panahon po at ilalabas ko ang lahat ng katotohanan kung bakit nangyari sa kumpanya to. Hindi po ako nanghingi ng mga pera at ng luko tulad ng akusasyon sa akin na nalugi po ang Cafe Klaus at isa sa mga malaking dahilan dahil sa ilang business partners namin na nagplano para mapabagsakin ang kumpanya at patuloy na sinisiraan ang aking pangalan. Pinili ko pong manahimik pansamantala dahil sa una pa lang po ay inilalaban ko ito legally nga sama ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Sa sitwasyon kong ito, naniniwala ako na sa awa ng Panginoon ay mairaos ko po ito. Lumalaban po ako at hindi tumatakbo palayo sa isinampang kaso sa akin. Mahigit 1 dekada po akong pinaghirapan ang aking career at hindi dahil sa akusasyon ng ilan ang magtatapos ng napakagandang future ng inilaan para sa akin ng Panginoon. Sa mga companies at brands na associated sa akin na naaapektuhan sa sitwasyon na ito, paumanhin po sa inyong lahat. Babawi po ako sa inyo. Sa kabila ng lahat, gusto kong magpapasalamat sa mga nagsuporta at pag-unawa ninyo sa akin. Ramdam ko po ang inyong pagmamahal ninyo. At sa mga taong patuloy na nagmamahal at naniniwala sa akin, lalaban po ako. Patuloy po ninyo akong isama sa panalangin ninyo. Sabi niya, bakit siya magtatago kung inosente siya at dapat lang daw na lalabas at sasabihin ang mga katotohanan sa mga tao para malinis ang kanyang pangalan at career at hindi sa habang panahon ay makapagtago ito sa batas. Kung alam mo ang sagot, paki-comment na lang sa ating comment section kung ano ang inyong mga opinyon sa mga nangyayari kay Ken Chan. I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga komento at reaksyon para malaman natin kung saan nakaabot ang ating kwento. Maaari po kayong mag-like and subscribe sa ating channel para patuloy kayong updated sa mga pangyayari sa mundo ng putakterong Pinoy. Marami pong salamat.